Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 27, 2024, no? And for today, ang pag-uusapan po natin is all about the second coming of Christ. And makikita po natin ito sa 1 John chapter 3 verses 2 to 3 na nagsasabing, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure." Sa Tagalog, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. So, para daw po sa second coming of Christ, ang goal natin is maging katulad ni Kristo. Lalong-lalo na nung nagkatawang tao siya. Kasi He was a perfect representation of what humanity should be. Kumbaga, nung nagkatawang tao, si Hesus Kristo, pinakita niya sa atin yung standard, yung guidelines na kung paano tayo dapat umakto bilang mga mamamayan, bilang mga tao ng Diyos. And makikita natin to dahil Jesus became like us at the first coming so that we can become like Him at the second coming. Kumbaga, yung goal po kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon, ang Hesus Kristo, is ipakita sa atin kung paano dapat tayo umakto, kung paano dapat tayo magmahal at mag-unawa ng ating kapwa, at kung paano dapat tayo manampalataya at manalangin sa ating Panginoon. He already laid this path for us. Ang gagawin na lang natin, sundan siya. Be like Him. Be as pure as Him, no? Gaya nga po ng sabi nun sa verse na binasa natin kanina. And sa pangalawa pong teaching natin is we will become perfect at the second coming of Christ. Makikita po natin ito sa Romans chapter 8 verses 28 to 29 na nagsasabing, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters." So sinasabi po rito na si Jesus Christ, siya po yung firstborn ni God. Siya ang natatanging anak ng Panginoon. And we were conformed to the image of His Son. So, yung imahe po natin is nanggaling kay Hesus Kristo. We were created using the inspiration of Jesus Christ. And that also includes His behavior. Kumbaga, yung intention talaga nung kinreate tayo is maging katulad tayo ni Hesus Kristo. Sa appearance at sa behavior. Sa kaugalian, sa pananampalataya, paniniwala, sa kakayahang magmahal at mag-unawa sa ating mga kapwa, no? And the hope of the second coming purifies us from a sinful life. Dahil nga po, naniniwala tayo na merong second coming of Christ na kung saan bababa muli ang ating Panginoon upang tayo maging perpekto, we strive para lumayo na sa sinful life na yon, sa buhay na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng impurity, ng disobedience sa ating Panginoon. Dapat daw po lumalayo na tayo doon kapag tunay tayong naniniwala sa second coming of Christ. Kasi yun ang goal kung bakit bumaba ang ating Panginoon dito. Kung bakit nagkatawang tao ang Hesus Kristo. Upang maging perpekto tayo. Upang babalik tayo sa ating relasyon sa God. As it was from the beginning, noong Genesis pa, no? And paano nga ba natin ito ma-achieve? Unang-una, let us live as children of God according to the example of our firstborn brother, Jesus Christ. Gawin po nating inspirasyon si Hesus Kristo at ang kanyang mga ginawa. Kasi lahat po ng action niya nung siya ay nagkatawang tao is hindi lang niya yun ginawa for the sake of it, no? Ginawa niya po yun with a purpose to show us how we should act as believers of God. Dahil siya po ang ating firstborn brother. Kumbaga, sa pamilya siya yung panganay.
And sa mga panganay, sila yung modelo. Sila yung nararapat na sundan ng mga nakakabata niyang kapatid. And dapat pong ituring natin ganon si Jesus Christ. Dapat pong sumunod tayo sa steps na tinake niya. And pangalawa po, let's purify ourselves knowing that we are destined for perfection. So alam na natin na sa second coming of Christ, tayo magiging perfecto muli. Mababalik tayo sa estado ng mga humanity na kung saan intended yon ng Panginoon. So we should do everything we can na when the time comes that the second coming of Christ is happening, ready na tayo. Kumbaga, we are very close or we have already started our journey towards perfection. Kasi in that way, mapapakita talaga nating tunay na nananampalataya at naniniwala tayo sa ating Panginoon, no? And lastly, let's enjoy our fellowship with Jesus in the Spirit now. Hindi po ibig sabihin na naniniwala tayo sa second coming of Christ, hihintayin na lang natin yon. No, that is not the case, no? Dapat din pong isabuhay natin yon today, right at this moment. Dapat po, nandun na tayo sa estado na kung saan pinipilit nating ma-achieve yung perfection na ginugusto sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, paano natin magagawa yon? Tanggapin po natin si Jesus along with the Holy Spirit upang mabago tayo so that we will be polished into beings, into humans that are deserving of the life of Christ, no? So that we would be polished, we would be changed, we would be morphed into what we was intended to by God. So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong July 27, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.